balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Magbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Namamangha pa rin ako dito sa nutrition na pasensya na. Ako I'm expecting that this will be challenged in court, yung ganitong tax increases. Kasi pagka it's a tax rule or tax law na i-challenge mo, madali yung personality as long as you're one of the persons who have to pay the increase in taxes. So kung ang kailangan mo lang patunayan in this particular case, umiinom ka ng soft drinks or something like that. Although proven na yung taxes o yung sin taxes on sugar drinks, pumasa na ng Supreme Court yan. So I'm expecting ano yan, part yan ng police power of the state to mitigate yung health risks ng citizens. So, okay lang yan. But, yung void for vagueness rule lang, mahihirapan sila. In this case. Kasi nga, lahat ng sugared, carbohydrates, virtually everything. Alcohol has carbohydrates. It has calories. Fructose. Ayun. Glucose. Lahat ng may O's. Actually, once pag reductionist ka, i-reduce mo lang to the chemical composition, di lahat yan. Diba? C6H12O6, everything's kasama that. dyan yung mga juices, basta may sugar. Okay, maraming uso ngayon dyan Fruit juices. Pero pag process tapos may sugars, may dagdag, yung mga, fructose, sucrose, mga ganyan, all of that is supposedly bad for you. Kasi meron akong natikman nung isang araw niyan, yung plum juice ang tawag yun. Mura lang siya. Obviously, made in China. Ano yan pero yung bagay na bagay, high fiber content, that's the reason you drink plum juice. So, yun. Okay. Mahaba-habang usapan tong tax na to. I expect. So, ako ilalagay mo na sa budget. For next year, dapat yung next Congress, ganon, Jonathan, mapasa na? Kasi it will take some time na maayos yung setup niyan ng BIR. Okay. Ano yan? Like the VAT, hanggang ngayon, di pa natin masasabing efficient ang collection natin ng VAT. I don't think they want to make it efficient because That's then not the point. That's not the point. Ganun ba? No, it wasn't. Remember, sabi nila, kaya tayo magkakavat kasi hindi efficient yung pag-collect ng income tax. So, temporary lang daw nasabay sila. Pero ultimately, there will just be one system. Kasi it's almost, but not quite, double taxation. You're taxed on your income, you're taxed on everything you buy, and sometimes, di ba? Overtaxed talaga tayo. The middle class is the most overtaxed sector in yun na the nga country. Kasi ang daming nakakaiwas ng tax. Kasi we give so many tax breaks. Sinasabi ko nga sa inyo, yung oil. Simplify lang You know natin. the practice now? Yung mga yung mga big three. Okay. Caltex, Shell, Petron. Ang sistema niyan, kapag ikaw, dealer nila, gasolinahan ka. Kasi meron mga dyan, 5 dealership nila. So meron ka 5 gas station na gano'n. Para to carry the name, kailangan may quota ka. Pagbibili. Bibili ka ng gasolina sa kanila na certain amount. Pag bumaba dyan, hindi malamang matanggal sa iyo yung yung dealership mo. Okay. Anong nangyayari ngayon? Ito kwento na umiikot yung mga maliliit, yung mga dealers, yung mga yan, ma-serve lang nila ma-fulfill na nila yung quota. Ang lagpas doon na binibili na nila sa labas na. Smuggle. Yes, sa labas na.
Anong nangyari dyan sa sinasabing fuel marking ni Procopio? Na ang kumita lang, walang iba kundi SGS. Ayun ang nangyari. Kumita sila. Yan lang, atupagin mo yan. Napakalaking... naman nila atupagin yan. It's so efficient to do that. Do the smuggling. No, it's so efficient to... It's simple. It works. Yeah, it will fulfill our our budget deficiency. Ba't natin gagawin yun? Isa lang naman babantayin mo eh. Subig lang eh. Daming tatama. Isa yung subig. Sino ba yung favored dyan at ayaw natin gawin? 30% daw ng market. Kanila na eh. Sino nga yung pinapaboran dyan? So 30% ang Is it anybody we know? Yung mga wala ng refinery, kasama yun. Uy. Sigurado. Kasi may mga depo eh. Oo. May mga depo yung mga yan eh. So, bumibili sila doon sa mga, sa mga ibang brand. Yes. Yung mga Caltex, bumibili yan doon sa mga ibang brand na merong parating. Oo. May mga parating. Saan galing yung parating? Kung maliit ka, pare, hindi ka pwedeng bumili ng tanker-tanker ng Maliit ka lang eh. So, meron ka pinagkukuhanan. Ang nangyayari, ang sinasabi, Bataan daw, nanggagaling ang smuggled na oil. Saan doon? Saan doon sa Bataan? Bakit yung smuggling ngayon, hindi natin masugpo-sugpo? Hindi nga natin kaya yung mga bat eh. Singilin. Yung koleksyon, Koleksyon. Yung totoong hindi mo hindi ka nagbabayad ng Nasaan yung mga resibo mo? Nasaan yung mga resibo mo? Ito, may resibo ako. May di ba meron kinasuhan na naman sila ngayon? Original fakes. Nag-file original. Nag-file ang BIR po ng kaso laban doon sa mga gumagamit ng fake original na resibo. Kasama ba yung mga VAT receipts dyan? VAT receipts. Mismong VAT receipts. Hindi yung duties. Hindi lang duties. VAT receipts. 3 kumpanya, 20 billion po. 3 kumpanya pa lang yan, ha? Ayan na yung budget deficit nyo kaagad. Tignan mo kung sino yung mga companies na yan. World Balance. World Balance. CHK Steel. Gammon Resources. Yung World Balance yan. Bumibili daw po ito ng original fake original. Walang yan term yan, no? Naiiyak ako dyan sa fake original na yan. Fake original na nga. Paano naging fake? Kasi hindi binibigay sa gobyerno. Last 5 years daw po, yan na ang ginagawa niya mga 3 kumpanya na yan. Criminal case po ito. Ano ibig sabihin nun? Kulong, Pag criminal case, hindi lang bayaran. Hindi. Kasi kung kukunin mo lang, bayaran mo lang, ayos na tayo eh. Pwede yan. Pwede rin yan. Pero kung criminal... Pag-tax. Ito, kasi falsification eh. Kulong eh. Kulong yan. Maliban sa bayad ka. Tapos magbabayad ka pa rin ng tax. Tapos yung surcharges and penalty. Yung World Balance, ang dami mga sapatos nun. Imported lahat yun. 2 million ba yan? Imported lahat yun. Hindi, ang nakumpiskang fake, puro Nike. Nike naman. 2 million pairs. Katakot bumili na Nike ngayon. Oo nga, bibili mga sana. fake original din. Original. Pero usually yung mga ganun, nag-overproduce lang sila, di ba? Pero iba lang yung meron silang isang iiba na mas mura. Yan daw fake original, nasa 50 billion a year. Very conservative. Very conservative yun. Mababang estimate. Yes, very conservative yan. So, ang daming kumikita dyan? Oo. Kaya di ba sinabi, yan GDP ng Pilipinas, mali yung estimate nyo dyan. Kunin lang ninyo lahat, sabihin nyo, magdeklara na kayo lahat na naka-imbak yung mga pera-pera nyo kung saan-saan. Ilabas nyo na, wartawas bigla yung GDP. Dadaming pera dito. Di ba?
Hindi ka na kailangan mag-isip ng bagong tax. Nire-report dati yan eh. Ngayon tinigil na eh. Kasi natatamaan yung mga the rich guys. Ay, no. Nire-report dati ganon tumataas yung pera ng mga Pilipino sa Swiss accounts. May regular pa yan. report yan. Wala na yan. Paka-useless Tinigil na. ng Yung regular hawak, report ano. din na kung magkano yung collection ng fuel, tax, Wala na rin yan. tinanggal na rin. Hindi na rin ginagamit ngayon yan. Nabuking na yung... Hanggang ngayon ata ka, meron kontrata pa SGS eh. I don't know. Tatanungin ko nga si Benjo ko. No? I think meron. Marking pa rin eh. Fuel marking. Pero wala nangyayari. Kumikita lang yung SGS eh. Yan po SGS, Swiss company yan. Societe Generale de Surveillance. Swiss company. Matagal na hong kumikita rito sa atin yan. Laki na yan. Well, picking apple lang yan eh. For monitoring purposes. Yeah. We adhere to the Mahirap yan yung international bulag ka, hindi mo alam yung figures. Yan. Tapos, yung mga nangyayari ngayon, marami tayong subsidy, no? Halimbawa yan, subsidy sa power. Yeah. Okay. transport. Magtatanggalan na po mga mahigit daw na 2.5 million Yan yung customers na lifeline Meralco. customers ang tawag nila. Tatanggalin na dyan sa programang yan. Ano to mga Parang lifeline? lilinisin Ito nila yung yung mga, listahan. if they consume less than a certain rate, Subsidize ang iyong rate. subsidized na. Kasi parang, yun nga, subsistence level lang eh. Okay, tatanggalin na Mahigit natin. 7.6 million ng customers nila na nandyan. Okay. So lilinisin po, merong mga 2.5 million Natanggalin. tatanggalin dyan. Kasi ang dahilan ay hindi talaga sila marginalized. Yung lifeline customers. At least yung tatanggalin nila. Tama rin naman yun. After investigation pala to. Dami kasi dyan, nadadaya lang. Na hindi pala talaga, di ba, yung Kung walang iniwan niya sa ayuda eh. Hindi mo kailangan yung ayuda. Napapasama kasi Kumukuha ka. kumpare mo si Cap. Eh. Ay, gano'n. Pala, no? Dami na nung Dami pandemic. ganun. Kasi I'm on the warpath talaga para mag-reduce ng electrical costs. Tapos na kasi yung mainit na. At least umuulan-ulan na. Ngayon lang magsisimula ang El Nino. Yeah, we had a storm. Oh, but still, yun na nga, yung working on that. Na there are lots of ways. Halimbawa, 'di ba, yung mga singaw ng bubong. Kasi it's really bad bad construction method talaga na yung gagamitin mo ay corrugated ano ba yan? Metal. Malakas yung singaw nun. So, sa bintana, maglalagay ka ng potted plants. Lalakihan mo yung pots para parating basa. Ayun, it'll help diminish that. Nagbabawas talaga ako sa kuryente, but it's still, diba, mabigat eh. Hindi kaya maraming magreklamo dito na yung mga mahihirap or yung nagkiklaim na mahirap sila na yun nga, yun yung iniimbestigahan. It's not up to them. No, it has nothing to do with income. Ang tinitignan nila is your consumption. o edi Para it also encourages. Ginagamit mo pala negosyo sa laundry. Nakalista ka dyan. Alista Pero ka I na. doubt kung ganun ka, magiging nandun sa level na yun kung meron kang laundromat. Lakas sa kasi may dryer eh. Yung dryer. Malakas sa kuryente. Lakas sa kuryente yung dryers. Basta nag-change ng temperature, malakas sa kuryente. So, toaster oven. Aircon. Air conditioners. Refs. Plancha. Heaters Kaya ako hindi na ng shower. nagpa-plancha eh. Laban na lang ako. Ligtas pa sa trabaho. Hindi ka na tigda-plancha. Hindi na ako nagpa-plancha. Laban na lang. Nakatap ka pala dyan sa Namimiss ko lifeline ng tatay mga ko. nasa Forbes ka. Yan ang medyo Teka, you can afford this. Nakatap. So, dapat dalawa yung categories. Marginalized on the basis of income, tapos on the basis of your consumption. Kasi pwede ka mag-set up na. Di ba yung The ginawa basis ng of iba? income, so pag lang yan, pag pinilap mo, mamaliin mo yung sinilagay mo ron. Hindi, ang ginagawa ng iba, magpapalagay na i-split yung kontador
magkakaroon sila ng 2 kontador, tapos pareho nun, mas mababa yung Bawal consumption. yun. Yun nga yung Yun na nga yun yun. yung iniimbestigahan nila. Kaya nga. But that's what they're doing. Okay. So, yung iba okay. naman din kasi. Nililinis niya, oo. By the way, sarap pala maging detainee ng NBI. Bakit? Anong, Pwede ka mamasyal eh. Sino yung Yung namasyal? Jose Adrian Dera, O, sino yun? Alias Jad. alias Jad. Detained po yan accused for siya na- drug and murder charges. Okay. Co-accused siya kasama ni former Senator Laila De Lima. Nahuli, Oh. namamasyal. May kasama pang Pero kasama niya yung gwardya. anim na security At ng nakasakay NBI. sila sa van nung NBI. So sabi niya, hindi pwedeng Ano illegal. to? May benefits siya? Ganon? Ano to? State witness? Nagpapahangin lang naman ito. Then, Ay, siya state witness. meron medical condition Oo. daw. Na kailangan ng hangin. Kailangan na. Bigyan ng oxygen. Naalala ko Co-accused po ito ni dating Senator Laila De Lima. Still, dun sa third case. Baka we have to keep him happy. Baka Yes. magbago na naman ang testimony eh. Magano. So, pinapasyal muna siya. Nagpangin muna. Unacceptable daw po, sabi ng yan. Siguro ang mga nagbabantay sa kanya, yung mga nasa panic nila, Laila De Lima. Nakakaamoy sila eh. Na piniprevent yung recantation dito eh. Style nyo. Na papabalik na raw sa detention center. And naharang sila. Okay. Yung pala, lumabas sila, kumain lamang dyan sa isang hotel sa Makati City. Sabi ko. Malayo-layo yun ah. Kumain lang Kasi naman. ang Ano mo, NBI masama sa kumain? Di ba nasa na bang detention ng NBI? Nasa QC na. QC na ba? Oo. O tagig? Hindi tagig. I'm not sure. Ayun naman. QC yung most of the QC. yung mga anti-terrorism, nandun sila sa Parang QC ninais eh. niyang kumain ng gusto kong mag-dimsum. Ayan. On the other hand, it might also be na pinapersuade siya mag-recant. Precisely. It can go either way eh. We don't know. Istigahan yan. We don't know kung ano yung mindset ng Kung sino man yung Department of bantay na yan. Justice. Ayan. Anim sila. Napasukan na noong magaling na nagparekant doon sa mga Ayan. sa mga Hindi pare. Ang problema, kumain lang kami. Pero kasama nahuli dyan, firearms, Oh my gosh. cash, Firearms nino eh. May sidearm ang mga NBI. Mga NBI. illegal firearms eh. Patay. Di pag firearms, yung NBI, hindi illegal yun. Illegal firearms, cash, at may mga contraband. Ano yung contraband? drugs. Oh my God. Hindi specified sa report. Sino ba Ibig sabihin, lumabas to, may transaksyon. Sino ba nagre-report? Ang NBI. NBI din. Oo. NBI, hinuli nila yung- DOJ said. DOJ. Spokesperson ng DOJ. Si Miko. Miko. So, ibig sabihin, ang NBI talagang kasi nakita na nila doon sa recantation. Listo sila. Ano? Sila ba ang starring role doon? Doon sa recantation? Oo, dalawa. Nalaman nila, dating undersecretary ng DOJ ang ginamit eh. Yung Oh my takot na takot gosh. yung nag-recant doon sa USEC Oo. na napakaliit at Hindi. napakapayat. Natakot siya sa PAW. Yung sa Sa PAW, di Yung ba? Na napakaliit, napakapayat at saka parang di makapasag pinggan. Yung tough na NBI agent na mataas ang rangko, natakot dun sa maliit na PAW. Tingnan mo kung sino pwede makipag-usap doon. Di yung dating USEC na yan. So, mayroon talagang yung mga operation na ganyan, kayang-kaya nilang trumabaho dyan. May dala Kaya iniimbestiga ngayon yan. May dalang cash. May dala-dala. Ibig sabihin, may nangyayari. May transaksyon sa labas. Ngayon, may report din daw po, hindi totoong ang PNP papatay-patay dyan kay Bantag. Sabi po ni PNP chief. Accorda? Hindi, yung chief ng PNP Public Information Office. Nagulat ako kasi si Chief Accorda hindi nagsasalita. Hindi. Kasi sabi ng DOJ, nagkakatip daw tong si Bantag
Nagkaka-insider tip kung saan siya i-raid. Kaya hindi mahuli-huli yan. Sabi ng PNP, ano naman hindi raw naging pulis siya si Bantag. Hindi daw. Ano ba siya dati? Jail talaga. Nasa jail siya. BGMP. BGMP. Jail officer, bago naging Bucor director. Iba yun, hindi sa Yes. police, No, parang iba yun. fire. Pero they Pero under the all of them DOJ, came from the PNP. DILG. DILG okay. yan. Pero offshoot sila. Kumaga, sinasagot lang ng PNP yung sinasabi ng DOJ. Kaya hindi mahuli-huli. May tip. Nagkakatip. Nagkakatip from... Parang teka. sinisiraan yung PNP. Correct. Parang buti hindi pinapatulan ni Sec Benhar yan. Aha. Di ba? Hindi, si PNP chief nga, hindi nagsasalita. Pinipitik nila yung PNP. Huwag nyo naman dagdagan pinapakialaman nyo na nga yung pensyon Tingnan natin kung sino yung matutuwa sa inyo. Scapegoat pa sila ngayon. Nag-fail kayo dun sa sa strategy ninyo dito kay Bantag Nung nasa laya pa siya, daldal na kayo ng daldal Kung sana final nyo muna yung kaso, nakakuha Tapos ng warrant of arrest, di pa nagtatago yung tao. That's the problem with laying out all your cards to the media. Maraming naging media circus yan. Yan Bantag, yan Walang Ligamo. strategic pero yung sa Davao, communications namatay na. Yung general, Sino? Yung kay Durante. namatay na. Namatay kasi posibleng ma-dismiss yung sa DOJ. For what reason? Kasi daw, kulang sa ebidensya. But it's good kung dyan madi-dismiss kaysa ma-dismiss sa hukuman. Pwede yung i-refile. Meanwhile, di siya makakaalis. Hindi pa double jeopardy yan. Hindi. At saka, di siya takas. Hindi siya nasa laya. Naka-detain siya dahil inarrange siya ng court-martial. Ayun. So, he's out of society. Ang na lang is who has access to him, but that can be cured. So, buti listo ang army. Hindi sila, nakita siguro, even before, basta sila yung umandar. Kasi nangungulit rin tayo. And they listen. So, responsive yung military. Ka-detain si General Durante. Tapos nag-react din. Hindi yan baka may gustong kumain sa labas din yan. At, mahirapan siya niyan. Mahirapan siya. Gustong mag-Italian or something. Bibigyan siya ng Italian sa loob. Dadalhan siya. Posible pa yon, pwede pa yon. Kasi hindi naman bawal ang bisita. Supervised nga lang. Lahat. Okay lang naman daw yung sentiments ni former President Rodrigo Duterte. Sabi kasi ni President Duterte dati, Patayin na yung buong police force kailangan mag-resign niya. Tainted Patayin. kasi. Kung hindi, patayin. Hindi, patayin na yung mga... Tainted Kaya naman leading candidate pa rin for the Senate si Grabe, Presidente Rodrigo Duterte. Sabi po ng police, nag-react ang PNP, naintindihan namin yung sentiments ni President Duterte. Kasi talagang galit siya dyan sa illegal drugs. And it was never a secret. Kaya naman pinagbubuti namin. Pero titingnan mo despite yung ganyan yung niya, nirespeto niya yung processes. Kaya ako naiirita sa ICC Kasi dumaan sa proseso pa rin halos lahat na lang negative publicity na lang yung problema hindi, dito. Yung mga kalaban na lang ni Presidente Duterte ang nagtumitira noon. Kasi ang nangyayari sa PNP, meron lahat ng police force sa buong mundo may ulol. May road. Totoo yan. Ay, America na nga. Ang nangyayari dito sa PNP, hindi na-highlight yung mga magagandang ginagawa nila. Totoo din yan. Para super nega lahat. Pag may nangyaring ganyan, ang media puputaktihin ng PNP. Because, yung Binondo, ang punot dulo nito, yan nangyari sa Binondo, yung 1-ton shabu bus, na kinupitan. 6.7 billion. Tapos hindi na yung mga ibang ginawa nila na ayos. Even worse Bumababa crime rate. Kunwari, pag nasosolve yung crime, wala nang publicity. Wala nang publicity. Nasolve na Trabaho nyo naman I-claim talaga si Acorda 4 out of 5 crimes. Nasosolve.
Meaning, ang batting rate nila more than nasa 80%. Anong definition ng Pero solved? hindi yan na-highlight. Never. Anong definition ng solved? Solved na Case solved na closed. talaga. Case closed. Filed. Hindi. Panalo. Hindi ganun. Alam na nila. Teka, mahilig Na- sila sa gano'n yung case closed. Hindi, yun yung Hindi, issue meron namang 20% na talagang hindi mo, halimbawa. Hindi mo masosolve. Totoo din yan. Meron ganun. Wala talagang... Meron kaya it'll take time. Minsan, tago yung evidence, hindi lumilitaw yung kulang ka sa witnesses and so on. Kulang ka sa witnesses. Yung iba, they're so pressured to solve a case. Hahanap sila ng witness na lahat alam. Hindi pwede. Ang classic example dyan, nung early days ng ng ampatuan. Isa lang yung witness, lahat nandun siya. Andun siya sa planning, andun siya sa execution, andun siya sa paglilibing. Kilala niya lahat. Pati yung mga wala dun. Nagawan pa niya ng testimony para i-place sila dun sa scene of the crime. Maniniwala ka ba dun? This went to court. So, and then later on, namatay yung witness. Nakahanap na naman sila ng isang katulad nun. Alam lahat. Yan yung parang yung si Jude, pumunta sa ICC. Ayun. Yung mga po, yung binanatan si President Duterte. Alam niya lahat. Kasama siya, Eyewitness siya. Eyewitness. Kasama si, si... Trilling. Wala, tahimik na ngayon eh. Nandun ba sa listahan ng mga senatorial? Nandun sa, din. bottom dweller. Mga 30s. Mga nasa 30. 30 plus. At least nasa 30. Di ba? Nabanggit pa yung pangalan. Kailangan mo. Extra pa. Ano ba siya? Ay, nako. Well, ang akin naman yung sinasabi sa PNP. Ganyan talaga the nature of the media. Yung bad news ang tao, highlight. kinagat ang aso. Ganon. Aso lang na kinagat ang tao, baliwala sa media. Ang dapat gawin ng PNP do, proactive sila sa kanilang communications, image building. Medyo i-highlight nila yung mga nababast. Remember nung panahon nung si Senator Lacson pa. I mean, yun sagasa siya sa image building yung mula yung mga waistline ng police. Marunong siya kailangan mabihis. Alam niya. So there has to be something like that din I mean, kasi kailangan ang police, visibility nyo mataas Yes, sa I agree public. with that one. Ngayon, kung nakikita kayo na lalaki ng tiyan, nakikipag-inuman, tapos naglalabas Ingat ng din baril sila, sa inuman, mga ganyan. Tapos yung kapitbahay mong polis, tatlo kabit. Ganon, medyo sama sa image. Yung naman iba, nag-exceed. Pupunta sa pupunta sa 12 midnight, pupunta sa mga police station, makaganon sa mga police. Extreme din naman yun. Yung ng surprise visit. Tapos, sasakalin. Bakit ka natutulog dyan? Mga ganon. Puyat takbong. Sir, 24/7 ako nagtrabaho. Correct. So, hindi, sobra naman yung gano'n. Hindi, publicity gimmick din yun. Gimmick. Tsaka Tsaka surprise demoralize. visit. At saka demoralizing. Kasi minsan, ang natsetsempohan mo yung matitino. Kasi nandun sila. Naka-duty sila, nagtatrabaho, super pagod dahil Tsaka yung surprise visit, may pulutong na mga taga-medyang kasama. Ayun Yun. Surprise! Sobra naman yun. Parang si Chalex lang. Pag nagpunta ng palengke. Sakit yan. Pero hindi niya kasama yung media pa. By lang. Nagkataon, nabalitaan pupunta ng palengke, lulusob yung mga photographer doon. Hindi, pero si Chalex talaga incorrigible Yun yung tipong pupunta sa isang kwarto. Uy, may media! May media! Masusurpresa pa. It's the Laila de Lima School of Ano naman, incorrigible. Sorry. That was grown up. Babalik ang May karamola. kahihiyan din yun kahit pa ba. Ano sa atin, 9:35 ng Hindi ko na nga umaga. pinangala. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karamola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Ay, binabati ko rin lahat ng PNP na nagpapasalamat sa atin. Yes. Because sabi nila, we tell it like it is, and for tackling yung pension issue. Pasalamat sila doon. Okay naman na kasi we balance it out. We still look out for their welfare. Kasi
in the end, sila yung pagkakatiwalaan natin. Sa kanila din tayo tatakbo eh. Hindi! Loko yan, mga krimen. Anak ka ng pulis. Lolo. Pati lolo mo? Lolo? Lolo ko, yung precursor ng PMA, yung sa Bataan, yung PC Academy. Yes. Ang PC ng pulis. Yes, constabulary. Doon siya nag-graduate. Kombinasyon sila doon. Yung tatay yung nagturo po sa PNPA. Wow. Philippine National PNPA, Philippine National Police Academy. Itong mga naha-highlight lang naman ng mga yung mga talagang rogue na talaga yun. In any organization may nangyayaring gano'n. Kawawa talaga. Kawawa sila. Pero they're continuing naman, nag-aayos sila. Continuing naman sila ng effort. Alam mo, dati, pag nagpunta ka sa Krame, ang gulo. Totoo yan. Gulo na setup na situation. Paano lumaki siya? Nagkaroon ako pagkata, nakapasok ako dyan. Ang linis. Yes. Tapos yung mga parking na nasa kalsada, wala nang parking ngayon. Wala. Gumagawa sila ng Napakaganda na parking itsura. buildings. Kumaga, pagpasok mo dyan, sasabihin mo, this is a Respetado. professional organization. Yes. Professionally run. Malaking bagay po yung ganyang image. Okay? Ang hindi ko lang gusto, yung mga police station, dahil sa kakulangan siguro ng budget, halimbawa sa labas, ang mga sasakyan nagkalat kung sa walang parking facility. Kasi we don't plan. Napakaliit ng police station. At saka yan dapat diyan dapat tumutulong ang local government. Yes. Bigyan nila ng Para yung tulong nila sa mga judges, etc. bigyan nyo ng magandang yan. Kasi kailangan po ang respeto ng publiko sa kanilang mga pulis. Correct. Hindi kaya ng police organization na sila lang mag-aayos lahat yan. Wala nga pere. Local government, kaya nga ang local government executives, namimili sila ng pulis nila. Ayun. Kasi bibigyan sila ng 3 pangalan. So, tapos hindi mo sila asikasuhin. kawawa yung mga, yung mga istasyon. Correct. Minsan, Sa Lasal ba kaya Tapos, pag may business ka with the police, hirap. bago ka maka-park, wala na, wag ka na lang magdala ng sasakyan. alam ko yan. May mga magagaling na sakit sa utak yan sa akin. Diba? Yung mga LGU, kagaya ng mga Makati, dito sa Pasig, kaya nila maglagay ng mga maaayos na estasyon. Pero tumulong kayo. Maski yung Pasig, pare, pag nagbi-problema rin. kawawa. Believe ako kasi rin, pagka nasa level na yan, kasi ako nagka-practice ako, criminal litigation. Minsan dadating ako sa police station, tapos nasa news ako. Sabi naman sa police, nagdi-deal siya, very professional, tapos tumitingin siya sa TV, tinitingnan ako. Tingin siya sa TV, hindi nagbabago yung mukha niya, titingin lang siya ng gano'n. Finally, naawa ako, opo ako yan. Sige na, gusto ko na makita yung kliyente ko. So, okay. In general, the problem is that, but 70 to 80% matino. Sa police natin. Yes. Pero yung May nakakalusot kahit papaano sila yung grabe makasira. Sila yung involved sa droga. Yung mga angas. Maangas. Ng Google Pay. Yung mga gano'n. Yung mga kapitbahay, takot sa kanila. Tapos aapihin nila yung mga lower ranks. Yung mga, ito, very recent. Merong nilabas na bonus. Hindi umabot dun sa baba. Oh my. 7,000, 9,000 lang. Nabara dun sa taas. Hindi dumikit. Baka dumikit posibleng na dumikit eh. Malagkit kasi gano'n eh. Hindi ko maalala kung ano yung excuse niya. So naawa naman ako dun sa nagsusumbong sa akin. Teka, magkano ba yan, ma'am? Maliit lang naman, 7,000. Ilan kayo? Marami kami. Hindi na binigyan. So malaki-laking kasi times something eh. Kasi daw magre-retire yung official na yon. Kailangan may panggalingan yung baon. Ganun ba yun? Sa kanila. Tapos magtataka tayo bakit nadidemoralize yung pulis. Isa pa yan. Minsan, pulis yung biktima ng krimen. You can't get any public support. Dahil ang sama na ng image gawa ng minority sa kanila. The people are built to say na, ay, pulis yan, and therefore kasalanan niya.
yung viral video ni Benedict, meron parang nakita masasakit na salita. Siguro inaway niya yung tricycle driver. Excuse me, sinaksak siya and somehow this is his fault. Parang gano'n, nakakasakit ng damdamin na. Tapos na yung investigasyon. Alam mo, nakabatak yung tricycle driver. Alam mong unprovoked attack ito. Somehow, some people will find an excuse na kasalanan ng victim. Natirahin yung pulis. Dahil pulis siya. So, ganun kasama, ganun yung kailangan i-clean up dahil dun sa porsyento na gago dun sa loob. Meanwhile, sa nurses... Alam mo, dapat si... nursing. Babalik lang, si Benedict dapat gawing poster boy din dyan, bro. Pag naano siya. Off-duty siya. Pag pwede na siya. Pag pwede na siya. Pwede na siyang maano. Kailan na ba siya pwedeng, nasa hospital pa ba? Lumabas na. Yan, pwede na. Si Benedict. Isa pa yan. Kailangan bigyan ng medalya yun. Hindi, dapat makakuha ng Anong number ba ni Benedict? Alam naman siguro nila. Bibigay ko yun. Yan, bigay ko siya mamaya. Para makausap siya. Kasi tama yan eh. At least siya dapat yan yung ang haba ng PC niya dun sa tao, buhay. Normally yan, bangkay na yan. Iyakan na lang yan ng pamilya niya. Ito hindi. Tsaka salag-salag siya. Tama. Tapos yung mga wala din defense fund yung mga yan. Kung nakasuhan sila. Pag kinasuhan, halimbawa, malicious yung kaso, pero kakasuhan, wala nang retirement. Meron ako walang retirement benefits nung na yan. bata ako, minamit ako na abogadong ganyan. Yan ang ginagawa niya. Tumutulong sa polis. Lahat ng polis na may kaso, kinukuha niya yung siya nagre-represent. Walang bayad. Nung bago akong abogado, yan yung yun yung parang social responsibility mayaman siya ko. Hindi niya naman Police, kailangan ng kita. military, yan yung mga ganun ang ginagawa niya. Tinutulungan niya yung mga... Hanggang ngayon, minsan tinatanggap ko pa yung... Kaya minsan masarap maging mayaman eh. Kasi dahil kaya mong gawin niya mga yan. Ang mahirap sa mga mayaman na lalo pa nagpapayaman. Titirahin pa yung LRT1 eh. Ay, mga... Hindi, masarap yung bago akong sabi ng mga feeling ko truck kaya driver nagulat na lang daw sila dyan sa NLEX increase. Uy, talaga. Dati raw, kinukonsulta yung asosasyon nila. Hala! Kapag nag-i-increase. Ngayon? Wala na lang. Abala pa tayo. Tapos, ang laki. Nagtataka sila, ang laki. Sabi ng NLEX President Rogelio Singson. Babe Singson. Naantala kasi yan. Matagal na dapat in-implement. So, yung increase nga ngayon may match piso na lang niya actually. Hindi. Kaya, noon naantala, na-justify ba nila yung increase noon? They did a lot of improvements. Hindi nga, nireject nga yung increase nila eh. Dahil hindi nila na-justify. Nasa news ngayon, yung viaduct daw sa Candaba gagawin nila. So, gawin nyo muna, tsaka kami magbibigay ng increase. Saka kayo magyabang. Magbibigay ng increase. Pagka may pag may iyayabang na kayo, hindi yung iyayabang mo plano. Yan si Babe Singson. Salita na salita. Hindi maganda ang track record niya sa DPWH. Diba? Yung unang taon niya, bagsak ang economy dahil hindi tayo ng mga infrastructure. Kasi daw, ang daming corrupt. Tapos ganyan, magsasalita siya ng ganyan. Ewan ko, kung may paniniwalaan siya ng taong bayan. Okay. Anyway, you were mentioning yung mga nurses. Magandang issue to, baka maubusan tayong oras eh. So, di ba, yung Professional Regulatory Commission will coordinate with other government agencies based sa suggestion ni Health Secretary Teddy Herbosa para ma-address yung lack ng hospital staff na i-hire natin o bigyan ng trabaho yung mga nurse graduates na hindi pumasa sa mandatory exam. Labag daw sa batas yan. Oo, may mga kumukontra. Sabi ng PRC. Labag sa batas. Oo. Kasi kulang nga tayo sa mga nurse at magagamit. Yun daw provision ng Republic Act 9173. Oo. Issuance ng temporary work permit sa nurses. Hindi raw kasama dyan yung bumagsak sa exams. Okay. So, sino yung pwede? Yung mga foreign nurses na magpa-practice dito. Yan ang pwede daw. Yan lang daw. Only for nurses from abroad.
Yun lang yung pwede issuehan ng temporary permits. Yung mga bumagsak sa test, sa licensure, hindi pwede. Ay, importation pa rin pala. Bakit nursing po ba ang gagawin nito mga to? Hindi naman eh. Bakit kailangan? Ang daming cheche-bureche nitong mga... PRC na ito. Ang weird ng mga decisions ng PRC, ha? Super weird yan. Super weird. Ayaw nilang ano ba to? Yung mga foreign students. Ayaw nilang i-encourage. Na kumuha ng exam. Kumuha ng board sa atin. Pero ito, mga foreign nurses, pwede mag-practice. Pwede nang mag-practice. Bigyan sila ng Parang hindi yata, hindi yata. Hindi magkasopa siya. Pero hindi nag-harmonize. Pero ganito po yung sinasabi ni Ted Verbosa. Kung ang iyong grade doon sa 70 licensure, to 70 to 74, bigyan ka ng temporary. Konti na lang kasi yun eh. Correct. Tapos ipe-place ka. Baka namalikmata ka lang, hindi mo na. Kinabahan ka. Kumbaga sa UP, Nagpuyat ka na before. Napuyat ka. Kung pwede nga, removals na lang. Kung ano yung binagsak mo. Para removal lang yan eh. Saka hindi daw independent practice under the supervision ka of the DOH. Yun ang sabi ni Ted. Ano ang plano? Kailangan mo lang naman power. So parang nursing aid. Parang nursing aid. Hindi siya talaga nurses. So you don't even need to pass the board for that. Bakit may drama ang PRC? naman, Kailangan naman ikaw na. Attorney! What? What am I missing? Kailangan din namin mag-isikat. Now, merong mga critics yung sinasabi that does not address talaga the root of the problem, but hindi na lang daw taasan ng sweldo ng mga nurse. Isa yan. Pero even if taasan mo ang sweldo, mas attractive pa rin abroad. Iba yun. Hindi mo mapapantayan. Hindi mo mapapantayan yan. Hindi mo mapapantayan. Laki ng difference. At saka yung iba dyan, mga nurses, halimbawa, hindi naman sila nandun sa operating room lahat eh. Ang ano nila dyan, baka nandun sila sa nurse station. Tiga ano sila, tiga kuha ng tiga workout, blood test. Ganon eh. Hindi naman yan yung mga... Example, US, $50 per hour. Kaya ba natin yon? In one day, 8 hours ka magtrabaho. 400. That's 20,000 a day. Paano? Sige nga. Talagang attractive. Paano lalabanan yun? Mahirap labanan yun sa gano'n na increase sa sahod. Yeah, we have to do something else. Ito na nga yun eh. Ito na nga yung... Sa pangayan eh. Ito na nga Bigyan yung... mo ng chance yung... Bakit? Bakit ka dadramahan ng PRC sa ganyan? Di pag nakapasa ulit, ito yun na. ibigyan mo sa siya. Yung mga bumagsak naman, hindi forever, kukuha ulit yan eh. Bibigyan nga sila ng chance na kukuha ulit at tutulungan pa sila eh. Eto, marami daw nakapasa ng This is an out of the box suggestion. Because we are really losing a lot of our nurses, number one. At saka kulang, maski na nandito lahat yan, pupunta ka sa rural. Yung sinabi nila na konsulta. So, umpisa pa lang sa barangay, meron ka na dapat na-record. Paano mo ayusin yun? Barangay health center. Kulang ka ng tao. Wala ka naman doktor pati doon. Sila na nga nagiging din doon eh. Sila na rin lahat yan eh. Kumadrona, doktor, lahat sila na yan. Yung mga yan. Pero sabi ng PRC, they're willing to work naman daw with DOH. Dapat lang. Para namang may choice sila, no? They're willing to work. Grabe. Pero under the law daw, hindi raw pwede. Naman. Ang hilig naman nila mag-stating the obvious. Under the law? Ano magagawa ko? Yan ang batas, attorney. Bakit? Pinagpa-practice ba natin ng nursing? At saka syempre, we're trying to prevent the greater evil here where we'll end up in 3 to 5 years with no one. Hindi naman sasabihin bagsak ka. Kahit bagsak ka, nurse ka na. Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman natin sinasabi na parang ang nursing aids eh. Para lang matulungan, ma-supplement yung workforce na naghihingalo na nga ng mga nurses natin. Until we can come up with a more comprehensive and longer-term solution of how we're going to keep nurses here. Kasi naman, tignan mo yung mga, how do you call this? Yung mga incentives nila. After you graduate, you pass the board para makapractice ka abroad, maglilibre ka dito. Ikaw pang magbabayad for your working hours. Yun. Samantala naman ang mga ospital. At saka yan by the way,
yung mga, lalo na mga private hospitals, Okay. nag-OJT nga yung mga nursing students dun eh. Oo nga. Nagbabayad pa. Nagbabayad pa sila. Ito, kukunin mo na nga sila para makatrabaho. O, formalize lang natin yung OJT. At saka may bayad kasi ang OJT, walang bayad. Walang bayad yun. Siya pa nagbabayad. Correct. So, paano yan? Kaya nga, ano ba We itong can't keep PRC na doing ito? this to our nurses and expect them to stay. Ano ba PRC? Be part of the solution. Huwag kayong ganyan. Ano ba? Wala naman tayong nilalabag na batas. Para rin yan yung medical students. Tinatanggalan. 15 billion ang expected natin dyan. Kung Na five- income for income for the medical schools. For medical schools. Which can then subsidize yung mga scholarships na kailangan natin under the Universal Healthcare Act. Ay, naku. Hindi lang yun. To invest in new facilities. Oo. At saka, Halimbawa itong PGH, Cancer Center. Kailangan i-privatize. saan Kasi kukuha walang naman? budget eh. Ayan, in-announce po ng PGH, Cancer Center, their invitation to bid. Either local or foreign group. Hinihintay lang daw yung amendment sa BOT law. Ang PPP Center po magpapabid nito. Nako. Yan ang unang-unang project daw ng Marcos administration. Yang ng PPP, yung PGH Cancer Center. Ang kailangan po dyan 6 billion pesos to build the center, 30 bed capacity. Under the UP, ano yan, di ba? PGH. Yes. PGH. At ang ibig sabihin daw niyan, kapag natapos yung project na yan, lalaki na yung kapasidad ng cancer center ng PGH. 5 times ang laki. Ayun, kailangan natin. Yung mga gustong bumili ng NAIA, ito dito puntahan kayo. nyo. Total may kita rin yan, maski pa paano. Pag yung real estate utang na lang. Real estate, dyan eh. Walang Kaya budget, lang, Oo. walang jackpot. Kaya tuloy kayo jackpot. nababansagan ni John Losada eh. Moderate your greed eh. Moderate your greed. Sino kaya magbibid dito? Ako gusto ko makita eh. Yung may mga puso na Na mga 6 billion Wow. 6 billion ang estimated cost. nakahanda ho. Yung NAIA Consortium. I wish. Para sa bayan yan. Bayan yan. Tutulong sila. Wala yata dun sa press release nila yan. Wala. Medyo maingat sila dun. We will increase the number of years at the invested amount. Wala Wala sa Gantt chart nila Hindi. yun, bro. Kasama ho yan sa aming CSR. Pag naibigay lang ho ninyo yung NAIA privatization. They will design, finance, construct, and commission. Stand-alone to hiwalay to sa PGH. But the thing here, sa Pero akin, UP nakikita pa rin ko rin, may magpapatakbo. space ka na. Ang problema po sa Metro Manila, yung lupa, yung paglalagyan mo kung meron kang ganyang project. Eto, Meron. meron ka na eh. Yung structure na lang yun. Actually, pag government, hindi naman talaga issue yan eh. Marami lang space. corrupt pagdating sa eminent domain. Talaga. Tinataasan nila yung value. Kasi normally yan, ang babayaran ng gobyerno is the tax deck amount. Ngayon, pwede mong i-argue dun sa kaso mo for eminent domain na you're entitled to more. So, ipuprove mo yan. Pero the burden is on the person claiming the higher amount. Na dapat ganito yung amount. Okay. Sa totoo lang, government has this immense power of eminent domain. And since so many people nandadaya sa kanilang real estate taxes, Kaya nila mababa yung declared value ng lupa nila. Tama yung sinasabi ni Trixie. Kung hindi kasama yung nasa loob.
Yun. Niloob? Yun. Yung nasa loob. Yun yung issue natin. Yun yung issue doon. Kung sa stock market, insider trading na yan. So, nakikita mo tuloy, the people are going around this, trying not to use eminent domain kasi meron ng mayaman Hindi dyan na problema. gusto pang yumaman. Hindi yung nga, mga Divisoria nga, nadali Ayun, pa eh. ay, kita mo. Divisoria. Kita mo yung ganon. Public Yan, property na yan. Nakalain mo na ibenta ng pagganong-ganon correct. na. Oo. Sana hindi makilala ng consortium kung sino yun. Yan na 200 hectares yan. Diba? Madadali ng pagganong-ganon. Baka biglang maging low-cost housing yan. Kasama sa target na 1 million. Yan yung excuse parate. Para Lalagyan mag-take namin ng over. bibili namin yung lupa kung saan nakatayo yung public school. Yeah. Kasi lalagyan namin ng Well, low-cost kung housing. pwedeng gawin sa PGH to, marami pa tayong government hospitals na Mona Lisa type. They just lie there. Yung mga pasyente, they just lie there, they just die there. Yung, Halimbawa, yung mga city hospital, yan, malalaki yan. na nangangailangan din ng katakot-takot na investment. Yung mga, di ba, pwedeng ganun. meron tayong regionalized na specialty hospital. Meron, marami. Yan. Ganyan ang mangyayari. Pwede mo Pwedeng gawin PP. wag lang dalhin sa kay Cosette. Kasi kung si Ay, PPP, Hindi, avoidance na siya. avoidance na. oh my gosh. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. At tabayan ang susunod na programang Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, we will see you tomorrow. Ako po si Dixie Cruz Angela. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.